Napakaraming matututunan sa buhay ni Apostol Pablo. Binigyan si Pablo ng mga pagkakataon upang magawa ang mga hindi pangkaraniwang bagay para sa kaharian ng Diyos. Ang buhay ni Pablo ay istorya ng pagtubos ni Jesucristo, at patotoo na walang sinuman ang hindi maaabot ng biyaya ng kanyang pagliligtas. Upang higit nating makilala si Pablo, kailangang suriin natin ang kanyang madilim na pagkatao bago siya tinawag na apostol ng biyaya ng Diyos. Kapuna-puna na puno ang kabataan ni Pablo ng sigasig sa relihiyon, ng karahasan, at ng mabagsik na pag-uusig sa sinaunang iglesia. Kapuna-puna naman ang malaking pagkakaiba ng mabuhay na siya para kay Kristo, at para sa ikalalaganap ng kaharian ng Diyos sa mga sumunod na taon ng kanyang buhay. Saulo ang unang pangalan ni Pablo. Ipinanganak siya sa Tarso, sa lalawigan ng Cilicia, sa isang probinsya sa dakong timog silangan ng kasalukuyang Tarsus sa bansang Turkey. Isa siyang tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin, at tunay na Hebreo. Mga taimtim na makabayang Hudyo ang mga magulang ni Pablo, na mahigpit na sumusunod sa kautusan ng kanilang mga ninuno. Mayroon silang hangarin na protektahan ang kanilang mga anak mula sa karumihan ng mga hentil. Kinasusuklaman ang sinumang hentil ng sambahayan ni Saulo, pero nakapagsasalita siya ng Griego at katamtamang Latin. Marahil, Aramaic, hango sa wikang Hebreo, ang opisyal na wika ng Judea, ang wikang ginagamit ng kanilang sambahayan. Mga mamamayan ng Roma ang mga magulang ni Saulo, ngunit naniniwala sila na ang Jerusalem ang tunay at sagradong bayan. Sa edad na 13, ipinadala na si Saulo sa Palestina upang mag-aral sa ilalim ng rabbi na si Gamaliel. Sa ilalim ng pagtuturo ni Gamaliel, naging dalubhasa si Saulo sa kasaysayan ng mga Hudyo, sa mga salmo, at sa mga ginawa ng mga propeta. Marahil, nagpatuloy pa ng 5 o 6 na taon ang kanyang pag-aaral dahil marunong siyang sumuri sa kasulatan. Sa panahong ito niya natutuhan at nabuo ang tanong at sagot, question and answer, na paraan niya ng pagtuturo, na kilala sa tawag na diatribe noong unang panahon. Nakatulong ang paraan ng pagpapaliwanag na ito sa mga guro upang pagdebatehan ang mga paksa ng kautusan para madepensahan ito o usigin ang sinumang susuway dito. Nagpatuloy pa sa pag-aaral si Saulo at naging abogado. Kaya naman, naging isa siya sa 71 na mga miyembro ng Sanhedrin, ang pinakamataas na hukuman ng mga Hudyo na namumuno sa buhay at relihiyon ng mga Hudyo. Masigasig si Saulo sa kanyang pananampalataya, at dahil dito, walang lugar sa kanya ang kompromiso. Ito rin ang nagtulak kay Saulo sa pagiging sobrang relihiyoso. Maaaring narinig ni Saulo ang pagtatanggol ni Pedro sa Ebanghelyo at kay Jesus sa harapan ng kapulungan. Naroon din si Gamaliel at nagsalita upang pigilan ang pagbato ng kapulungan kay Pedro. Marahil, naroon din si Saulo sa paglilitis kay Esteban. Naroon siya ng pagbabatuhin at mamatay si Esteban. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. Pagkatapos ng kamatayan ni Esteban, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. Determinado si Saulo na lipulin ang mga Kristiyano. Malupit siya sa pagtupad ng hangaring ito dahil naniniwala siya na ginagawa niya ito para sa pangalan ng Diyos. Hindi ba't wala nang mas mabagsik pa kaysa sa isang relihiyosong terorista, lalo na kapag naniniwala siya na ang ginagawa niya ay ang kalooban ng Diyos? Sinabi sa Gawa 8:3, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia, pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Ito si Saulo, isang relihiyosong terorista. Sa aklat ng mga gawa, ang pinakamahalagang pagsasalaysay sa buhay ni Pablo. Narito ang salaysay kung paano nakilala ni Pablo si Jesucristo sa daan papuntang Damasco, 150 milyang paglalakbay. Galit si Saulo sa kanyang mga nasaksihan at nakahandang pumatay ng mga Kristiyano. Bago pa man niya simulan ang paglalakbay, humingi siya ng sulat sa pinakapinunong pari para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang Kristiyano na kilala bilang tagasunod ng daan ng Panginoon at maibilanggo. Habang papunta siya sa Damasco, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit at natumba siya sa lupa. Narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" "Sino kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako si Jesus, ang iyong inuusig," tugon ng tinig sa kanya.
Marahil, hindi ito ang pinakaunang tagpo niya kay Jesus. Sinasabi ng mga iskolar na kilala na ng batang Saulo si Jesus, at maaaring naroon din siya sa kanyang kamatayan. Mula ng mga sandaling iyon, lubos na nagbago ang buhay ni Saulo. Nabulag siya ng nakakasilaw na liwanag ng Panginoon, at umasa siya sa pag-akay ng dalawa niyang kasama habang naglalakbay. Katulad ng iniutos ni Jesus, nagpatuloy si Saulo papuntang Damasco para makipagkita sa isang lalaking si Ananias. Nag-alinlangan si Ananias noong una dahil kilala niya si Saulo at ang mga kasamaang ginawa nito. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Ananias na pinili niya si Saulo upang ipakilala ang kanyang pangalan sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel at magtiis alang-alang sa paggawa nito. Sinunod ni Ananias ang utos ng Panginoon. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi sa kanya ang mga ipinakita ni Jesus sa kanya. Sa pamamagitan ng panalangin, napuspos siya ng Espiritu Santo, muling nakakita, at binautismuhan. Agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Namangha at nagtaka ang mga nakarinig sa kanya dahil kilala siya ng mga tao. Inakala ng mga Hudyo na naparoon siya para lipulin ang mga Kristiyano, sa katunayan, napabilang pa siya sa mga ito. Lalong naging makapangyarihan ang pangangaral ni Saulo, at walang maisagot ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Nagugol ng panahon si Saulo sa Arabia, Damasco, Jerusalem, Syria, at sa Cilicia, at hiningi ni Barnabas ang tulong ni Pablo sa pagtuturo sa iglesia sa Antioch. Ang mga mananampalatayang nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban ang nagpasimula ng iglesia na magkakasama ang iba-ibang lahi. Ang unang 3 taon ng paglalakbay ni Saulo ay noong mga edi-40. Habang gumugugol siya ng mas maraming oras sa mga lugar ng mga hentil, sinimulan na niya ang paggamit ng pangalan niyang pang-Romano, ang pangalang Pablo. Isinulat ni Pablo ang maraming aklat sa Bagong Tipan. Sang-ayon ang maraming teologo na siya ang sumulat ng aklat ng Roma, Corinto, Galacia, Filipos, Tesalonica, Filemon, Efeso, Colosas, Timoteo, at Tito. Ang 13 sulat na ito ang bumubuo sa mga akda ni Pablo at mga pangunahing pinagkukunan ng kanyang teolohiya. Kung iyong napansin, ang aklat ng Gawa ang nagsasalaysay ng kasaysayan ng buhay ni Pablo. Ibinuhos ni Apostol Pablo ang kanyang buhay sa pangangaral na nabuhay na mag-uling si Hesukristo sa buong Roma, kadalasan kahit na nalalagay siya sa panganib. Ipinapalagay na pinatay si Pablo noong mga kalagitnaan o huling bahagi ng AD 60. Ano nga ba ang matutunan natin sa kanyang buhay? Una, matututunan natin na kayang iligtas ng Diyos ang sinuman. Ang kahangahangang istorya ni Pablo ay tila nauulit dahil sa maraming makasalanan ang nagbabago ang buhay araw-araw sa buong mundo dahil sa biyaya ng pagliligtas ni Hesukristo. Ang ilan sa mga taong ito ay nakagawa ng mga kasuklam-suklam na kasalanan sa kapwa nila, samantalang ang iba naman ay sumusubok na mamuhay ng may kabutihan sa pag-aakala na tatanggapin sila ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Pangalawa, matututunan natin mula sa buhay ni Pablo na maaaring maging mapagpakumbaba at makapangyarihang saksi para kay Hesukristo ang sinuman. Wala nang iba pang karakter sa Biblia ang nagpakita ng higit na kababaan ng loob habang nangangaral ng ebanghelyo na katulad ni Pablo. Panghuli, matututunan natin na maaaring sumuko ng buong puso ang sinuman sa Diyos. Isinulat ni Pablo sa aklat ng Filipos, habang nasa kulungan, mga kapatid, nais kong malaman niyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Ang ganitong sinabi ni Apostol Pablo ay totoong napapanahon. Maraming paraan para ipahayag o ibalita ang mga salita ng Diyos. Nariyan ang pamamahagi ng pasugo o pulyeto, pag-share ng mga link sa social media na pinakamadaling paraan. Unahin natin ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa kaanib sa iglesia, mga kakilala, at kaibigan. Tumulong tayo sa magandang hangarin ng pamamahala para ihayag ang mga salita ng Diyos upang sila man ay magtamo ng pangakong kaligtasan. Ito ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, "Ako ang pintuan, sinumang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas."